irayaw tau, iohay tau, mabilay ibamba. Mabilay ibamba, ibambang tao, bambanggenyos tayo, may sa tayo ikipuso. Ibambang tao, tara't magdiwang tayo, mabilay bambang. Umali ibambang tao, bambanggenyos tayo, may sa tayo ikipuso. Ibambang tao, tara't magdiwang tayo, mabilay bambang. Umali Ibamba, ibamba, Mabilay ibamba, ibamba, umali ayo, ibamba, bambanggenyos. ibamba, Mabilay ibamba, ibamba. umali ayo. Ibamba, ibamba, Ibang-bang, 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 ibang-bang. Mabilay ibang-bang, Pio asiriya binangbang, intalom-dalom anak patromon kayang, nagusti pagsindo dorangan, alino antin bunganan. pantay karyan kendisuan, napipintas na paraswati abo tayo, pagliw-liwan ken pagkagsakan, dito'y ili tayo ang mabilay ibang-bang. Ibang tao, bambanggenyos tayo, may sa tayo ikipuso. Ibang tao, tara't magdiwang tayo, mabilay bambang, umali ayo. Limutin lahat ng problema, halina tayo'y magsama-sama. Kultura sa ati ipinamana, ipagbuni at pagkaingatan. Hello, check. 1, 2. Puta uwa Diyos, si TNA hawan inapiana, irayaw tau, iohay tau, mabilay ibamba. Mabilay ibamba, ibambang tao, Hello, mic test. Check. may sa tayo ikipuso. Ibambang tao, tara't magdiwang tayo, mabilay bambang. Umali ibambang tao, bambanggenyos tayo, may sa tayo ikipuso. Ibambang tao, tara't magdiwang tayo, mabilay bambang. Umali Ibamba, ibamba, mabilay ibamba, ibamba, umali ayo, ibamba, bambanggenyos. ibamba, Mabilay ibamba, ibamba. umali ayo. Ibamba, ibamba, Ibang-bang, 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 ibang-bang. Mabilay ibang-bang, Pio asiriya binangbang, intalom-dalom anak patromon kayang, nagusti pagsindo dorangan, alino Check. 1, 2. bunganan. pantay karyan kendisuan, napipintas na paraswati abo tayo, pagliw-liwan ken pagkagsakan, dito'y ili tayo ang mabilay ibang-bang. Ibang tao, bambanggenyos tayo, may sa tayo ikipuso. Check. 1, 2. Umali ayo. Limutin lahat ng problema, halina tayo'y magsama-sama. Kultura sa ati ipinamana, ipagbuni at pagkaingatan.
Good afternoon to everybody. Before we start our ecumenical service, we now have the prelude instrumental by Deaconess Arnilyn P. Apelado from the Bambang UMC Kinder Teacher. We now have the lighting of Mother Candle and opening of the Bible by Pastor Romulo T. Yunsal Jr. from the CCGC and Pastor Miriam Yunsal of the same CCGC. The lighting of the smaller candles from the municipal officials, Sangguniang Bayan members, barangay captains, the LGU head of offices, followed by everybody.
may I now call on Pastora Marcela Banutan to lead us the song, One Little Candle. It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. If we don't say a prayer, that the world would be free, that the wonderful dawn of a new day will see. And if everyone lit just one little candle, what a bright world this would be. May I invite everyone to please stand up for the singing of the Ama Namin, to be led by Pastora Evelyn V. Minya from the GLBPI San Leonardo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. May we remain standing for the opening prayer, to be led to us by Pastor Virgilio Langcao from the MRCP Bambang. Praise God. Okay, pray tayo. Lord, agyaman kami apo iti daytoy nga gundaway, iti pinang ipalubos mo Lord nga nasalon at nasaya ti kondisyon nagiti amin nga physical ti bagimi para sa ganon wala kaming pong hadlang na andito po Lord ngayon. Lord, ada kami apo dito nga lugar tapno kastag may sa kami apo nga mga celebrate o God iti progress and success for this town of Bambang Lord. Kadagyaman kami apo kadagiti nagatungay narami yu apo nga nakaskas daw para sa ganon patong pala apo tinapintas nga taregagay arapa bawat isa sa amin o God. Binisyon na marod apo dito Lord nga clinical service o Lord. Manipod apo nga naginagrugi nga nakatapusan o God para sa ganon ma-enjoy mi apo ti kaadda mi apo iti dito nga lugar ngagbaybay sa apo Lord nga mangidaydayaw kanyayo. Binisyon na tiyak sarita mangisarita o God dagiti sasaom tapno kasta mawatang mi kita panag apo Lord nga si kaapo iti may dayaw.
Agyaman kami kadagiti amin, Lord, nga nang iprogram iti tayo, Lord, nga taon piyesta. Si kayo, God, ipatuloy nga manguna sa kanila, O God, para sa ganun, maging matagumpay, O God, itong taon piyestang ito, Lord. Agyaman kami, Apo, ti aramidam, Apo. Italag may orat, Apo, Lord, dahil, Lord, nga, kung ikala service iti tayo, Lord, nga oras. Baba ni tinagan, Yas Christ nga po mi. Amen. Thank you, Pastor. May we all be seated. We now proceed to the praise and worship from the GLBPI San Leonardo by Pastora Evelyn Minya. Praise. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mari po ba tayong tumayong lahat? Amen. Sa ating pong pag-uumpisa, sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon, naway ang mga puso po natin, ang sentro po lamang ay ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag niyo pong alalahanin kung ano po ang ulam niyo mamaya. Dahil sinabi po ng Panginoon, provide na po yan ng Panginoon. Amen. Sa araw na po ito, or sa pagkakataong ito, tayo po ay magpupuri. Amen. Sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Sabi nga po sa kanta, sukdulan ng kanyang biyaya. His grace is enough for you and me alone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sukdulan ng iyong biyaya sa aming buhay, O God. Kaya marapat lamang, Panginoon, ang aming mga boses, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, O God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang wala kaya nang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tungwasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya
sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Yes, O God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, O God. Kayo, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Pastor. May you all be seated. We now move on to the Bible reading one from Pastor Randy de la Cruz of AG Homestead, followed by Bible reading two from Pastora Rosalina A. Verdillo from the YCEM. Inihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Doon po sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi po niya, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that written and read. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have good success." For the book of Haggai, verse 2, chapter 2, verse 9. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa buong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Thank you, pastors. Then may we all sit down. At this juncture, we are now ready to hear the homily from Reverend Father Peter Anthony B. Adawan, Parish Priest of St. Catherine of Siena Parish. God is good all the time. Meron po akong tatlong points na gustong sabihin sa atin para sa homily, para sa ating ecumenical prayer service ngayong Fiesta 2025. So una sa lahat po, binabati ko ang official dam ng ating bayan ng Bambang, headed by our Mayor Quaresma. Ganon din po ang Vice Mayor na pinangungunahan ni Vice Mayor. Nandito kasama natin Vice Mayor Duldulao and of course lahat po ng ating members of the council ng Sangguniang Bayan, ng bayan po natin. Lahat po ng nandirito, mga kapitan, ang mga iba't ibang heads of offices, sa mga kasama kong naglilingkod sa simbahan, at sa inyong lahat, magandang hapon po. Good afternoon. Pakisabi nga sa katabi, Happy Fiesta. Incidentally, ngayong araw na ito, sineselebrate din ng St. Catherine's ang aming patronal fiesta. Kasi ang patron po ng bayan ay si St. Catherine's of Siena. Ako po. Kaya nagko-coincide sa fiesta po ng ating bayan. At nagko-coincide din yata na pinili akong magbigay ng reflection according sa information dahil
patapos na po yung aking fixed term na 6 years sa aking parish dito sa St. Catherine's Parish. Kaya sige po, sabi ko, as a form of gratitude, pasasalamat na rin po sa bayan ng Bambang at sa aking mga kasama na naging katuwang ko sa paglilingkod sa Panginoon. Iti lasod, iti inimatawen. The past 6 years, I will be ending my services here in the town of Bambang, and I will be transferred to another town, in the town of Quezon. Okay, so may 3 pong bagay na gusto kong sabihin sa atin lahat. Una po, kung titingnan natin the letter of St. Paul to the Thessalonians, first letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 5, verse 18, mababasa natin po, give thanks, sabi niya, in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. So, yung una kong sasabihin ay, it is a message of thanksgiving. We are all gathered here to thank God. Pasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo kay Allah. We are all gathered here upang magpasalamat sa maraming mga grasya na natanggap natin. Mayor, good afternoon po. Si Liz, good afternoon. Yeah. Magpasalamat tayo sa maraming biyaya. It is gratitude. And that is the reason why we are celebrating a fiesta. Fiesta, as we all know, were introduced, of course, by the Spaniards as a form of thanksgiving, as a form of gratitude, as a form of thanking God or Allah, whatever you call this great being. And it is an expression of gratitude. And the very common na sinasabi natin is the phrase, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. And it is an emphasis of the importance of expressing thankfulness from the heart, not just outwardly expression of gratitude. Kasi pwedeng pagsaya tayo, mag-enjoy tayo, sabihin natin, Thanksgiving. But you know what? What is important for the Lord, God is, ito ay bukal, galing talaga sa ating puso. Yun po ang importante. That's why give thanks with a grateful heart. At sabi pa nga, in the letter of St. Paul, first letter niya mga taga-Thessalonians, chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances. O ibig sabihin, sa lahat ng bagay-bagay, sa lahat ng mga pangyayari. You know what? Humans as we are, magpasalamat lang ba tayo kung wala tayong problema? Humans as we are, ganun ang ating thinking, ano? Salamat sa Diyos. Wala akong problema. Salamat sa Diyos. Okay ang buhay ko. Paano pagka hindi okay ang buhay mo? Do you curse God? Paano pagka puro disappointments? Paano pag nalugi ka sa iyong business? Malaking question. Pero sabi niya, St. Paul, in his letter sa mga taga-Thessalonica, magpasalamat ka in all circumstances. Kung minsan kasi tayo mga tao, ay mas minamagnify natin yung mga wala. Mas minamagnify natin yung problems. Mas minamagnify natin yung mga, sabihin natin, kala natin ay hindi blessing. Pero hindi po.
Ang daming mga blessings. At saka tayo kasi mga tao, napaka-limited yung pananaw natin ng blessing. Akala natin ang blessing ay material na bagay lamang, kagaya ng pera, o kagaya ng naging successful tayo, natapos yung anak natin, nanalo tayo sa eleksyon. Di po, ang blessing ay nandyan palagi sa atin. At kung minsan yung mga napaka-importante pa nga, kagaya ng buhay, nandito tayo ngayon, buhay tayo at sa blessing. Kagaya ng health, healthy tayo. Akala nyo ba marami pong patay na hindi na nagising kaninang umaga? Akala nyo po ba marami pong naghihirap, fighting for their life, suffering doon po sa hospital or there at their homes in their deathbed? Pero tayo, kung meron man tayong iniindang karamdaman, at least tolerable. That's a blessing. Yung mga iba po blessing, yung meron tayong magandang gana or appetite. Are blessings. Di ba pa blessing na ikaw ay nakakahinga ng maluwag? These are blessings. You know what? Yung mga akala natin na normal lang na nangyayari sa atin, ito po ay blessing. Huwag na po tayo maghanap ng malaki. Pero kung merong malaki, edi double blessing po yun. Yun po. So, that's why, yung una kong sasabihin sa atin lahat, ay magpasalamat tayo always. Di ba meron pong sinasabi, blessing in disguise. Na kung saan, akala natin, dagok, problema, misfortune, di pala. Merong disguise na kabutihan. Kaya, sabi ni Saint Paul, na kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. For this is God's will for you. So yun po ang sinabi niya. At sana, pag nagpasalamat tayo, magpasalamat tayo mula sa puso. Bukal, sinserong pasasalamat. At ito po, naniniwala ko, yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ngayon ng ecumenical prayer service upang magpasalamat sa maraming biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Amen. Pangalawa po, na gusto kong sabihin, and I would like to quote the Gospel of St. John, chapter 17, verse 21. If you like to read the whole, you can read verse 21 up to verse 33. Ano po itong verse 21 ng chapter 17 of the Gospel of St. John? Dito po, sabi ni Jesus, ng Panginoong Kristo, sabi niya, Father, ito po prayer niya, dasal niya. Ano yung dasal niya? Sabi niya, I pray that they will be one. Just you and I, or me, referring to himself, are one. That's John 17:21. What is this prayer of Jesus all about? It is his prayer of unity, pagkakaisa. Prayer ng pagkakaisa. And that is the second na gusto kong sabihin sa atin lahat. Sa harap ng Panginoon, gusto niya tayo'y magkaisa. Lahat ng kanyang minamahal na tao ay magkaisa. Lahat tayo. Kaya nga po, itong pagtitipon na ito ay isang pagtitipon ng pagkakaisa. So, iba-iba pong yung relihiyon natin dito. Ako po galing sa Roman Catholic Church. Kayo po iba-iba. Meron po pa rin tayong kapatid na nasa Islam. Tayo, pero lahat
tayo po, kagustuhan ng Panginoon na tayo ay magkaisa. Ano po ba ang kabaliktaran ng di pagkakaisa? Division. Division. Pagkawatak-watak. At alam po ninyo, alam po natin lahat, na ang division, ito po ay nag-breed, nanggagaling ang lahat ng misfortune. Pagka hindi po nagkasundo, ito po ay nagbubunga ng hindi maganda. Halimbawa sa isang pamilya, pag sila ay nag-aaway-away, hindi po maganda ang kalalabasan. Halimbawa sa isang opisina, pag hindi sila magkasundo-sundo, kahit na sila ay magkatrabaho, ay hindi maganda ang output ng kanilang serbisyo o kailangang gagawin. Ganon din kung hindi magkasundo-sundo, lalo na ang mga leaders ng ating bayan o ng ating bansa o lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga nagli-lead sa atin. Ngayon po, na panahon ng eleksyon, ito po yung napakalaking challenge sa atin. We are so polarized. North Pole, South Pole. Isang parte, isang another part. Sana po ang panalangin ng ating Panginoon na tayo'y magkaisa. Kasi ang pagkakaisa naman po ay hindi ibig sabihin na uniformity. Okay? Dapat uniform tayo. Puti lahat. Kung ayaw ko, ayaw nating lahat. Hindi po ganon. Pagkakaisa ay part pa rin po, no? Na meron tayong, we do not lose actually our identity or even our thoughts, our ideas, our aspirations. But sa pagkakaisa, we come into terms in the middle. We come together and we agree on something. That is unity. It is not the absence of trouble. It is not the absence of, Sabi ko nga, of disagreements. You may agree to disagree, but in the end, you must agree to agree on a certain thing, on a certain point. And that is what the Lord wants for all of us. Unity, pagkakaisa. And that is the prayer of Jesus. Sabi niya, Father, as you and me are one, sana sila rin po magkaisa. I pray that they will be one just as you and I are one. Unity versus division. Unity is not just the absence of war. Unity is not similarity or uniformity. Unity is a convergence of the many differences, yet in the end, we come up with something that is good for everyone, and there we unite for one reason, common good. Unity. Yung pangatlo pong gusto kong sabihin sa atin, and I quote again, the Gospel of St. John, chapter 20, verse 19. And if you want to continue reading it, you may continue reading 19 up to 31. And ano ba, I quote, sabi ni Jesus, this is the post-resurrection story. Nag-resurrection na si Jesus. Buhay na siya magmuli. Sabi niya, John 20:19,
Jesus came and he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." Kapayapaan, peace be with you. In the Gospel of St. John, chapter 20, verses 19 to 31, we read, if we want to read, the post-resurrection gospel story. Jesus uttered this word or these phrases or this sentence or this verse 3 times. He said this 3 times. In biblical studies, my dear friends, when it is repeated, it means or it is said often, the Bible writer wants to emphasize something. It means it is very significant, therefore, it is very important. Therefore, in this episode of John 20:19 and to verse 31, Jesus is telling and wishing us to have peace. Gusto ng Panginoon na meron tayong kapayapaan. Gusto ng Panginoon na merong tunay na kapayapaan. Balikan po natin, katatapos lang naman po natin ang Semana Santa. Alam ninyo, yung mga disciples na natira, they were so afraid. Why they were so terrified? Because they have witnessed what has happened or had happened to Jesus. Hinuli si Jesus, tinorture si Jesus, pinarusahan si Jesus. So yun po, kahit sino naman siguro, no? Pagka ganyan ang nakita mo, ay matatakot ka. Kahit sino naman po siguro ay maliligalig. Eyewitness ka. Eyewitness ka sa isang very gruesome and very cruel na pangyayari. Matatakot ka. You also fear for your life. When I was parish priest of Santa Fe, many years back, and alam ninyo, at that time, year 2000, ni-raid po yung munisipyo. Ni-raid, may namatay na isang kagawad ng pulisya. I was there, I was parish priest. Takot na takot ang mga tao. During that time also, I was also in charge of Alfonso Castañeda. They assassinated the vice mayor right there in his sala, in his home, in his house. Again, fear was enveloping the whole town. And every time that I go to that place, at that time it's not yet cemented. Unlike now, it was so remote. Wala pa pong access. It was dusty road. As if it is the end of the world there. When I go there, of course, human as I am, I was also terrified. I was afraid also. Human as I am, like you. When you have all these experiences, then much more if you are really there. Kitang-kita mo with your own 2 eyes. Yan po yung eksena ng mga disipulos ni Jesus. That is why Jesus had to reassure them when He resurrected. And this chapter 20 of John is a post-resurrection story. That is why, ano yung unang mensahe niya? Kapayapaan sana ang sumainyo. Peace be with you.
And he said that in this chapter 20, 19 to 31, 3 times to assure that he wants them to be at peace with themselves. Brothers and sisters, kapayapaan is not the mere absence of conflict, dissent, or war. Pwede pong hindi kayo nag-aaway ni misis mo pero walang kapayapaan sa tahanan nyo. Pwede po kayong hindi nag-aaway ng ka-opisina mo, hindi po war na susuntukan kayo, agpinpinungot kayo, agkinkinidil kayo, pero it is not the absence. Pero you might not be at peace. What then, therefore, is peace? That Jesus is telling to his disciples. He was wishing them tranquility and calmness. Maligalig sila masyado. I want you to be calm. I want you not to worry anymore. I want you to be tranquil. Because of my resurrection, I have defeated sin and evil. And see now, I am victorious and triumphant. So peace be with you. Do not stress yourselves. Overcome the pain that you have seen and experienced, wherein you were terrified and troubled. I am wishing you peace. Why am I telling this sa atin lahat on this occasion of our fiesta as a town? Brothers and sisters, mga kapatid, mga hinigiliw kong mga kaibigan, napaka-importante po ang kapayapaan. Ang kapayapaan po, pagbubunga ng napakaraming magagandang bagay. Sabi ko nga kanina, kung ang mag-asawa mismo ay walang kapayapaan, kahit na seemingly wala pong trouble, pero you know what? Pero pag hindi, there's no tranquility, there's no calmness in the relationship, then that family is bound to trouble. Ganon din po sa isang bayan. Kasi ang fruit, ang epekto ng kapayapaan, at ito ay kadwaan, buyugan, samahan pa po ng pagkakaisa, ay walang iba kung hindi ang progress and development. Pero kung meron pong division, pagkawatak-watak, at meron din pong pag-aawayan, there is no calmness, there is no tranquility, especially in their person, in their hearts, in their minds, then nothing will ever happen. Either in that home, in that family, in that workplace, or in that town or that locality. So the third message that I would like all of us to learn is the very message of our Lord when He was wishing His disciples, peace be with you. Peace is not the absence of trouble. Troubles are part of and parcel of our lives. But what is important is that we must always dispose ourselves to calmness
and tranquility. Even, tingnan ninyo, no? When you decide and you are not at peace, your decisions are not, well, profound. When you are not at peace and you talk or relate with someone, your relationship or the way you deal are not always wholesome. So let us practice, let us learn to be tranquil, to be calm, so that good things would really come into our lives. And when that happens, as an individual, as a citizen, as a leader, or whoever we are, as a pastor, whoever we are, then magbubunga ito ng kabutihan, either sa simbahan natin, o kaya sa mga pamilya natin, sa opisina natin kung tayo nagtatrabaho, at lalong-lalo na sa ating community, sa lokalidad natin. So yan po yung tatlong bagay na gusto ko pong sabihin sa atin ngayong araw na ating binubuksan ang ating kapistahan. Pasalamat tayo sa Diyos. Matuto tayong magkaisa. At pangatlo, tayo po sana ay magkaroon ng tunay at payak, genuine na kapayapaan. Siya nawa. Amen. Thank you, Father. And now, the reading and offering of symbolic offerings. The Candles by Attorney Paulo Sierra, the Director General Executive Assistant, and Julian May C. Valdez Ancheta, the Private Secretary. Okay, so for our symbolic offering, first is the candle. Candles represents the light of Christ. Lord, rekindle us with the fire of your love and help us to keep them burning for you and for the people who need your light. Do not allow that light to be extinguished by our selfishness and negligence. Next is the flowers. Lord, we bring you a fusion of colors and hues through these flowers, symbolic of our eagerness and joy in serving you. We hope that our lives will be like these flowers. In simplicity, we find satisfaction, and in simplicity, we find the power to hope and work for peace. Next is water. God, we offer you this water that symbolizes the living water that cleanses our body and soul. May all of us avail of this free gift that after the image of Christ, we are born in the water. Next is salt. God, we offer you this salt, symbolic of your friendship and cleansing to purify relationships with and among your people. And like salt, may we be able to enhance our usefulness, loyalty,
and value as we give meaning to our existence in order to live a godly life. Next is rice. Rice. Lord, we offer to you our rice, the symbol of your provision for our energy and diligence for work. May you continually energize us and lead us to good. Let us be generous toward others and ultimately loving you, Lord. Next is fruits. With these fruits that abound in our orchards, we thank you, God, but we earnestly pray for the fruits of the Holy Spirit, which are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, that we may be truly blessed. Vegetable. We bring you, dear God, these vegetables as symbol of your blessings and kindness. We hope that one day everyone's basket will be filled with bounty and that no one will be hungry nor thirsty. Help us to struggle and work out your desire. Amen. The prayer over the symbolic offerings by Pastora Evelyn Minya from the GLBPI San Leonardo. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat para dalhin sa luklukan ng biyaya ng Diyos ang lahat ng mga naibigay natin handog ngayong araw na ito. Ang kandela, ang bulaklak, ang tubig, ang asin, ang bigas, mga prutas at mga fruits and vegetables at ano pang mga bagay-bagay na ibinigay natin sa Panginoon. Pero higit sa lahat, alalahanin po natin na ang ating mga sarili, ang ating puso, ang dapat na ibigay natin sa Panginoon. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa bawat isa sa amin. Sa buong isang taon, Panginoon, na pagbibigay mo ng lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. At ngayon, ibinabalik namin ito ulit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagbibigay namin na ito sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, na iyong pagpalain ang lahat ng mga naibigay sa iyo sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, na kahit na, Panginoon, ang aming mga puso at sarili ay aming inihahandog din sa iyo sa araw na ito. Punong-puno ang aming puso ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Naway, pagpalain mo, Panginoon, ang mga handog na ito na ipinagkaloob namin sa araw na ito. Ganon din, O Diyos, sa mga pinanggalingan nito, ibalik mo po ng higit na mas maraming biyaya, siksik, liglig at umaapaw pa. Pagpalain mo ang bawat isa at sa lahat ng bahagi ng aming gawain sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Maupo po tayong lahat. The intercessory prayers from Pastora Conchita D. Valdez from the GSCI. Let us pray. Almighty Father in heaven,
Through your Son, Jesus, we honor you. We praise you. We give you glory to your holy name. We thank you for the opportunity and privilege that we could come humbly before you to seek your presence, your guidance, and your divine wisdom to all of us present here in our ecumenical service. Father, we pray for our local chief executive, Honorable Mayor Benjamin Jamie Quaresma III, Honorable Vice Mayor Engineer Arnel Duldulao, all the Sangguniang Bayan members, barangay officials, department heads, and all the LGU employees. Grant them the clarity of thoughts and discerning hearts as they navigate the complexities of their position. May they seek your guidance in every choice they make in leading our community. With wisdom and integrity, we entrust them into your mighty hands. And with your guidance, they will lead us rightly. Grant them the strength and resilience to any challenges that comes their way. We thank you, God, for the dedication and selflessness in serving us. And we entrust them into your loving care and divine protection. Safeguard them from any harm and grant them the courage to overcome fears, knowing that you are always by their side. We are grateful for their steadfast commitment to our community, even in the midst of adversities, guided by your will. Uyan na po Diyos, agyaman kami, iti gundaway mi, nga naitag-ay mi, iti kararag kadagiti amin nga lideratos, ti daytoy nga ili ti bambang. Amin nga opisyales, ti barangay, nga mangidadaulo, ken amin nga empleados, iti amin nga sekta, ti local government. Kararag mi Apo Dios, ti agtultuloy nga urnos, panagmaymaysa, ayat kental na nga agapuken ka. When Apo dawatin mi met, ti panang protektar mo kadakwada, ken ti panagtultuloy, nga panangidalan mo kadagiti pagayatam. Agyaman kami Apo, agyaman kami. Dahito Apo, ti dawat ken kararag mi, kaputi napateg nga nagan ni Apo Jesus. Amen, ket amen. We shall now have the collection of offerings. I request all the barangay IPMRs to please assist.
May I call Pastor Minya for the prayer of the offerings. Yumuko tayo at tayo manalangin para sa mga ibinigay natin na mga offering financial ngayong araw na ito. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito na sa aming pagbibigay, iyong pagpalain, O Diyos, ang lahat ng mga nagbigay, ganun din ang mga walang naibigay. Naway dalangin namin, O Diyos, sa susunod, Panginoon, ay bigyan mo rin sila ng biyaya at pagpapala mo para sa ganun, O Diyos, ay makasama namin sila na makapagbigay din para sa iyong gawain. Pagpalain mo ito, Panginoon, at ganun din, O Diyos, sa mga mabibigyan nito, naway magamit ito, O Diyos, sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. May I call Imam Taj Muhajir Marmaya for the prayer of the families and youth. Maraming salamat po. Panalangin po para sa families and youth. Ako po ay gagamit muna ng wikang Arabic bilang panalangin sa ating pamilya at sa ating mga kabataan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh Lord, I ask you for your mercy and compassion to our families and youth. Inihiling po namin sa inyo, Lord, ang kapayapaan at ang iyong blessing at mabuting pamumuhay. Ipagkaloob mo po sa aming mga pamilya at sa aming mga anak, mga kabataan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang minimiti na mabuting hangarin sa kanilang buhay at sa susunod pang henerasyon. Amen. From the Learning Institution by Pastor Rahil Dapuchas. God. May I request everybody to please stand with me as we are going to pray for the Department of Education. Manalangin po tayong lahat. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we bring before you the education sector. We pray for wisdom and discernment for all those involved in shaping curriculum, making decisions and providing resources for students. We ask for your guidance in ensuring that educational institutions are places of growth, learning, and understanding where students can reach their full potential. We lift up teachers and educators who are in this education department who dedicate their time, energy to teach and inspire the next generation. We pray that you bless them with strength, perseverance, and love for their work. Bless the teachers with patience and ability to connect with their students. Help them, Lord, to create a safe and inclusive learning environment for all students, regardless of their background or abilities. We pray also for well-being of all students, especially those struggling with mental health challenges or facing adversity. May they find a sense of belonging, support, and encouragement in their schools. Help the students, God, that they will thrive academically. We pray also for financial stability of schools and universities, especially here in Bambang, the KCP, Bambang State University.
May funding be provided to ensure that all the students, regardless of their background, will have access to quality education and resources. We pray for bright future for our children here in Bambang. As you have promised that your plan is to prosper us and not to harm us, plan to give us hope and a future. Bless all the education department here in the Philippines, especially here in Nueva Vizcaya. Protect it, Lord, with your precious blood against all forms of evil. Thank you, Lord, and this we ask in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Salamat po. Pwede po tayong umupo. For justice, peace, and order by Pastor Jordan Pansa. Okay, kirarag tayo. Iti may panggap iti tinggal iti justice ken peace and order. Manakabalin nga Dios, amami inalangitan, Diyos da Abraham ken Isaac ken Jacob. Atoy kami nga agon-unoy winagrukbab king ka. Ket umay kami babaen ken ni Apo mga Hesus Kristo nga manupot ken mga salakan mi. Wen bigbigin mi nga sekati Dios, nga mangted iti justice, mangted iti talna ken linak iti municipal mi ken iti daytoy nga lubong amami na santuan. Ket nga rod ama na santuan, kararag mi met dagiti na atasan wenno akin batang iti justice o ama na santuan. Ket si Kangod Apo Dios iti mangi-bless iti salon adda ken patuloy nga mang proteksyon kadakwada tapno kasta patuloy kadi nga isuda Apo iti mangkita iti aramiden da anan-anay met iti trabaho da kas iti justice. Iso nga Lord, bendisyonam iti bawat departamento iti justice amami na langitan. Uray mat Apo dagiti mangtengtengel iti peace and order manakabalin nga Dios. Kararag mi mat Apo iti panangi-bless mo iti salon at iti bawat may sa kadakwada tapno kasta kadi Apo nakirit da ken nasalon at da nga mangipatungpal mangkita iti talna ken ornos iti municipal mi nga Bambang mami na santuan tapno kasta iti panakairugi iti piyastami ket adda iti agtultuloy iti ragsak ken rag-o iti bawat may sa kada kami nga mangi-celebrate iti piyesta iti Bambang manakabalin nga Dios. Iti Kangod Apo Dios iti mang proteksyon kadagiti amin nga mangtengtengel iti peace and order. Ket uray met Apo dagiti pamilya da bendisyon na bida. Ket Apo dagitoy da iti dawat ken kararag mi beban iti nagan ni Jesus nga Apo ken manupot mi. Amen. For agricultural and business sector by Pastor Joel Mones. So let us all stand to pray for the agricultural sector. Once again, Heavenly Father, we thank you for this opportunity and we come to you, O God. We will pray for the agriculture sector, O God. We know that this sector is very important, O God. Lord, I will pray, O God, for the Municipal Agriculture Office to continue giving, O God, benefits, O God, free seeds, free fertilizers, and also, O God, dinadalangin namin, Panginoon, yung pagbibigay nila ng mga machineries upang mapadali po, Panginoon, ang paggawa ng ating mga magsasaka, Panginoon, upang sila po ay magkaroon ng mas maraming crops, Panginoon, hindi lang dalawa, kundi multiple crops, O God. At kung mas maraming crops, mas maraming ani, Panginoon, at kung mas maraming ani, Panginoon, magkakaroon po ng self-sufficiency, ng aming food security, O God, sa municipality of Bambang, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na dumaloy ang pagpapala, Panginoon, sa sektor ng agrikultura upang mas marami po ang magkaroon, Panginoon, ng kita. Ganon din po, Panginoon, we will pray, Lord, yung ating mga businesses, both macro and micro businesses po, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang kailangan sa bawat munisipyo, sa bawat probinsya po, Panginoon. Hayaan po, Panginoon, na ikaw ang magpala, pagbigay ng wisdom, knowledge, Panginoon, sa mga namumuno nito. At ganoon din ang aming gobyerno po, Panginoon. Hayaan po, Panginoon, na kumilos po sila at magbigay, Panginoon, ng mga kapital, ng mga source of fund na magagamit po ng mga business na ito upang mag-create po, Panginoon, ng mas maraming kita upang, Panginoon,
ang mga kitang ito ay magbe-benefits din po ang municipality ng Bambang. At kung mas maraming mga taxes po, Panginoon, mas maraming magamit ang municipality ng Bambang. At Panginoon, kung mas maraming mga taxes, ang success, ang prosperity, Panginoon, ay patuloy na dumaloy, Panginoon, sa municipality of Bambang. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For the unification of churches by Pastor Juan Herrera. Ayan, naminsan pa'y dawatig ti panakitak daryo kakabsat as a member of the church. Hallelujah. Naindaklan nga Dios, salamat Apo, iti daytoy nga gundaway, inted mo ti oportunidad kada kami, tapno Apo, da kami Apo Dios nga inayabam, nga mangimaniar kada ti churches, Father God, God, inted mo kada kami, di panagmaymay sa iti daytoy nga malam, kas panang ipakita miking ka, Apo Dios, nga saan nga division kinyami ti religious, no di kat Apo, salamat Ama, tababaan ti anak mo nga ni Apo Ming Jesus, inikanda kami ti panagmaymay sa tapno maitanok ka nga Dios, iti daytoy nga ili. Kat salamat met Apo, uray pay kadagiti municipal official, nga isu daw Apo, ti naramat mo Apo, nga nangurnos iti daytoy nga programa Apo Dios, tapno agmaymay sa kami, manipod kadagiti leaders, members, iti daytoy nga ilimi nga Bambang, Father God, ibkas mi, ti dakkel nga panagyaman mi. Babaan, ti inted mo Apo nga panagmaymay sa iti daytoy nga malam. Kat tidawat mi, ti Espiritu Santo Apo, isu ti patuloy nga agmanifestar iti biyag mi, tapno maaramidan mi, dagiti rebengen mi Apo nga aramidan. Kat Apo, no adadaman pay dagiti saan nga Apo nga nagawat ti saom Apo Dios, usarenda kami Apo, akaso Apo, mangidanon kadakwada. Dawaton mikin ka, babaan tinagan ni Apo Jesus, ited mo kada kami, di pa nakabalin, di pa nakisuro kadakwada. Agyaman kami kin ka, kuam ti dayaw, gloria kan panagyaman, in Jesus' name. Amen. We now have the closing prayer and benedictions from Pastor Randy de la Cruz. Tayo pong muli ay tumayo at tayo po'y magko-closing. Minsan pa, Ama naming nasa langit, lubos po kaming nagpapasalamat. Higit sa lahat, Panginoon, sa mensahe na iyong binigay sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong reminders, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na kailangan po namin ng salita sapagkat sabi po niyo, Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay muli sa amin ng hamon upang manatili sa amin, Panginoon, ang pagkakaisa. Manatili sa amin pong puso ang pagpapasalamat at manatili, Panginoon, sa amin pong mga puso at sa aming isipan ng kapayapaan. Tunay nga, Panginoon, magkakaiba man po kami, Panginoon, ang pinagmulan na pamilya. Ngunit salamat dahil Ikaw, Panginoon, ang higing dahilan upang kami ay magkaisa sa hapon pong ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang piyesta na ito, Panginoon, ay inaalay po namin bilang pasasalamat sa iyong pong kabutihan at sa iyong katapatan sa amin pong bayan ng Bambang. Salamat, Panginoon, sa amin pong mga leaders na siyang ginamit po niyo, Panginoon, upang manguna sa naganap na town fiesta sa oras na ito. Sa araw na ito, Panginoon, wala pong ibang maitaas kundi ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na inialay po ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos at mapayapa at mabunga, Panginoon, na seremonya o ecumenical service sa hapon pong ito. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship in the communion with the Holy Spirit be with us always. In Jesus' name, all says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating sarili. Happy Fiesta Ibambang Festival. This ends our ecumenical service for this afternoon. And good afternoon to everyone.